his enemies be scattered, and let the righteous be glad. Yes, let them rejoice with gladness. God has triumphed mightily. Let God arise. Let God arise. Let God arise. Let God arise. Let his enemies be scattered, and let the righteous be glad. Yes, let them rejoice with gladness. God has triumphed mightily. Let God arise. 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 It is good to praise the Lord and make music to your name, O God Most High, to proclaim your loving grace Hallelujah. all the day and through the night. Yes. La 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 la. Happy preparation. Rabbinic Feast Calendar. Hallelujah. Rosh Hashanah, Kag Sameach, Rom Tiyua. May I dwell in your courts, O Lord, and to flourish like the trees of Lebanon, planted in the house of Adonai, and to live Forevermore. La la la, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Hallelujah. Amen. Israel. Amen. Israel. Praise Adonai. Hallelujah. King of Israel, Lord of all his king, in the midst of us, he is mighty. Rejoice, rejoice, daughter of Zion, shout aloud, Israel, sing, rejoice with all your heart, O Jerusalem. For the Lord your God in the midst of you, mighty is his name. Rejoicing over you with songs of gladness, singing joyfully, he will save us. Rejoice, rejoice, daughter of Zion, shout aloud, Israel, sing, rejoice. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. O Jerusalem, Amen. Israel, sing, sing, the Kohen, but Yerushalayim, but Yerushalayim, but Yerushalayim. Let God arise, let God arise.
Yom Teruah, Rabbinic calendar po tayo. Okay? At bukas po ang celebration natin, preparation po ito. Then magka-count po muli ng 10 days para yung atonement, yung Kippur, para ho yun sa mga hindi pwede pa, kung pwede pong mag-celebrate pa po yung mga nag-celebrate on sighted moon. Kung hindi po, pwede po kayo mabol. And then yung after 5 days, Sukkot. Kaya kung gumawa na kayo ng Sukkot nung tabernacle, nung sighted moon, huwag nyo nang tanggalin. Yun po yun. Okay. At tayo ay dadako muna sa pakikinig ng Shofar. Manalangin po tayo. Blessed are you, Lord God, King of the universe. Sa oras na ito, Panginoon, na kami ay nagpapasalamat na binigyan mo kami ng pagkakataon na mag-gather na yung commandments at binur out mo ang Holy Spirit, na kami, O Diyos, ay kinomission mo na makinig at mag-blow na yung shofar. Salamat po, Abba, in the name of Jesus, the Messiah of Israel. Shalom. Amen. Praise Adonai. So tayo po ay magmanalangin sa bayan ng Diyos. Pinupulit ang aming Panginoon, sinasamba Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, na aming Bisaya. Sa oras na ito, tinataas namin ang iyong dalan, the people of this people. Ang salvation, Panginoon, na iyong bayang Israel, around the world, Panginoon, mula po, Panginoon God, hallelujah, sa mga masamang loob, sa mga away ng Diyos, ingatan mo ang idea, Panginoon, ang President, ang Prime Minister, ang mga magulang, ang mga anak, Panginoon, ang iyong bayan, kung nga po magbibless, Panginoon, sa agriculture, bakit sa economic, Panginoon. Ikaw nagsabi, Panginoon, na sino man mag-bless sa iyong bayan, ay i-bless mo, at sino man mag-curse sa iyong bayan, ay i-curse mo. I-bless mo po, Panginoon, God, hallelujah, yung bayan with your redemption, na makonfirm na ikaw ay dumating na, O Diyos, as a Messiah, na kilala sa buong mundo, Panginoon, ng mga Gentile nation, mga believers, as Jesus. God, i-confirm at sila magbalik loob, Panginoon, sa iyo. Hallelujah, sa iyong instruction, teaching, and guidance, Panginoon, ang iyong institutions, hallelujah. Dahil po, Panginoon, yung ingatan, proteksyonan ng mga frontliners, even our President, Rodrigo Roa Duterte, Panginoon, at ang kanyang gabinete, ang kanyang mga pamilya, Panginoon, maging ang lahat ng mga opisyalis sa government, Panginoon, maging ang mga armed forces, mga barangays, Panginoon, at mga katatayan, kananayan, mga kabataan, Panginoon, at hahawiin mo, Diyos, maghihimala ka, hahawiin mo ang virus na ito, Panginoon. Hallelujah, na mawalan to ng pangit, Panginoon, na hindi na makapaminsala pa, Panginoon, ng buhay, Panginoon. At ang muling mag-a-arise ang economics, Panginoon, mga nasilahanan, Panginoon, God, hanggang sa buong mundo, Diyos. Ikaw magbibigay ng provision, Panginoon, lalo tigit ang iyong mga keeper, Panginoon. Salamat po, Abba, in the name of Jesus, the Messiah of Israel. Kansameyak, Yom Teruah. Hallelujah. Happy Preparation Day. Amen. Hallelujah. Amen. Yan pong shofar ay ayaw na ayaw po ni Satanas yan. Kasi shofar po ng victory, voice of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So ngayon po, i-welcome po natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng ating Panginoon. Hallelujah.
שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום עליכם. Amen. Abeno Shalom. Welcome. Kapayapaan ay sumatin. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום. Amen. Hallelujah. Amen. Praise Adonai. So tayo po ay muli na awitan tayo ni Joshua Aaron. When the sun has set on a Friday Amen. night, bringing peace into your home, First Moedim. families will Ang Shabbat. gather Amen. all around singing Shabbat. Ang family day ay Shalom. Friday. Everybody sing Hindi o Sunday. Shalom. Amen. Shalom. Shalom. Thank you, Abba. Shalom. Friday PM.
Shalom. Okay, dadako po tayo sa confession and declaration of our faith. Hallelujah. Prepare po natin ating mga sarili. Nilay-nilayan po natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating harapan sa oras na ito, sa ating mga sarili, sa ating pamilya. Confession and declaration of our faith. Shema Yisrael. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Adonai Echad Baruch Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Leolam Bae. Sa Tagalog, Dinggin at sundin ang Diyos, O Israel, isa ang Diyos. purihin ang iyong ngalan. Purihin ang iyong ngalan at ang iyong kaharian ngayon at kailanman. Shema Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Bae. Leolam Leolam Bae. Praise Adonai. Amen. Hallelujah. Okay? So, welcome po tayo, mga kapatid, sa ating programa, The Whole Truth to the Whole Nations. I'm Rodel San Buenaventura, ang ipon lingkod, Kingdom Roots Principle and Family Oriented. Ang ating pong subtopic ay Abolish or Fulfill. Matthew chapter 5:17. Okay, meron po tayong YouTube channel, www.TorahForTheNation.com. Okay, yung iba pong ating mga video ngayon ay nakasave dahil medyo inaayos pa po natin yung mga detalye. Okay, so welcome po tayo sa bawat isa, at ito po nga po ang ating live by FB broadcast, at ang pagpapala ni Adonai ay sumatin lahat. Mamaya ho magkakaroon po tayo ng celebration ng Ereb. Naway nakapaganda po kayo ng fruits wine, ng matza, maging ng tinatawag ng covenant meal. Magkaroon na rin ng pagkasama-sama ang bawat pamilya, no? Okay. So tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral bago tayo magkaroon ng celebration, and after the celebration meron po tayo kung mayroon kayo mga prayer requests, isama natin ang mission fund para sa ating Goshen, and then sa tinatawag po natin ang mga local kahal, at very soon na ho yan. Salamat kay Adonai. Amen. So ang Messiah Mission ay may pagpapatuloy na po natin. Okay. Hallelujah. So, number 1, kung bakit po dito na maraming nagtatanong kung bakit bakit ganito na ang itinuturo ni Pastor Rodel, ni Brother Rodel, no? Bakit ganito na ang itinuturo? So, alam nyo, pagdating po sa Biblia,
ang Diyos po ang masusunod. Ang kanyang timeline, ang kanyang mindset. Okay? Walang dapat makahadlang ng anumang denomination, kahit anumang bylaws na gawa ng tao, o anumang kultura. Wala ho. Kumbaga, maglilingkod lang naman tayo sa Panginoon, lubusin na ho natin. Alamin natin yung katotohanan, kaya nga the whole truth to the whole nations. Yan po yun. Kingdom roots, principles, and family-oriented. Okay? So, ang number 1 po, yung tinatawag pong new or renewed covenant. So, yung Old and New Testament na mga generic name, okay, na meron pong mga root na salita po yan. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Blessed are you, Lord, God, King of the universe. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac. Bless mo, Panginoon, ang bawat isa. Claim namin ang iyong provision, ang Amen. anointing, ang signs and wonders and miracles. Hallelujah. Sa iyong mga anak, Praise you, Panginoon, Abba. maging God, ang iyong ministering angels. Hallelujah. Na mag-rebuild, mag-heal, Amen. mag-supply ng needs, Panginoon, mag-comfort, mag-protect, Panginoon, over the COVID-19. Hallelujah. Sa lahat ng mga karamdaman, magkaroon ng signs and wonders and miracles, O God. Salamat po, Abba, at magbuo ka ng mga relasyon at mag-establish ka, Panginoon God, hallelujah, ng redemption hanggang sa ma-open ang minds and hearts, Amen. Panginoon, na mapunta doon, Panginoon God, sa maging covenanted sa iyo. Salamat po, Abba, in the name of Jesus, the Messiah of Israel. Amen. Amen. Hallelujah. So, yung new, yan po ay mapag-aaralan po natin na yan po pala ay renewed covenant. Na ang ibig sabihin po ay restored, rebuild, repaired, o renewed. Yan po yung mga pangkahulugan. Yung salitang new, kadas ho yan sa Hebrew. Na ibig sabihin po ay restored, rebuild, repair. Ibig sabihin meron na. Yan po yan. Yung covenant na sinasabi natin dating old ay wala pong nabago, kundi mas pinaganda pa, mas pinagtibay pa, mas pinagtali pa, kumbaga. Yun po yun. Yan po ang ibig sabihin niya. Okay. So, ang renewed covenant, ito po ay forever. Ang covenant ng Panginoon ay forever. So, meron pong forever. Ano po? Meron pong forever. Dahil ang ating Panginoon ay, siya po ay galing po sa eternity to the eternity. So lahat po ng kanyang sasabihin ay napakahalaga. Amen. Amen po. So, yung new, ayon po sa Strong Concordance, ang sabi po ay 23:18, kadas. Okay? Kadas. Kaya nga po sinabi ko kanina, rebuild, repair, restore, o renew. Pag sinabi ko kasi renewed covenant, wala hong nawawala doon sa lahat ng pinasulat ng Panginoon, isinulat ng Panginoon sa kanyang salita. Nananatili po yung kanyang tinatawag na He is the same yesterday, today, and forever. Kung pinasulat niya po yan noon, meron pa rin po yan effect sa atin hanggang ngayon. Kasi hanggang eternity nga ho yan. Yun po yan. Amen. Hanggang eternity nga ho yan. So, clear na ho tayo. Yung salitang new, salitang kadas, ay ito po ay rebuild, repair, restore, o renewed. Gamitin po natin yung renewed covenant. Sabihin po natin, renewed covenant. Amen. Amen. So, ang ibig sabihin, wala pong nawawala doon, no? Kasi ang magbawas, okay, sa salita ng Panginoon ay meron din pong pagbabawas ng mga pribileyo mo sa kalangitan. Ano po? Yung magdagdag, mayroon din pagdadagdag ng mga salot na nakasulat po dito sa aklat sa Biblia. So, renewed covenant, yan po yun. Meron po ditong tatlong pangsalitaan. Ano? Number 1, the Torah,
written not in table of stones, but in the heart. Ang teaching at instruction daw po, ulitin ko sa mga bago, ang Torah ho ay teaching, instruction, and guidelines, principles ng ating Panginoon. Yan po ay common sa 5 books na pinasulat ng Panginoon kay Moses. Amen. So, ang sinasabi po dito, hindi po naisulat sa stone, but sa ating mga puso. Dati yung sa bato, so hindi nasunod po ng tao. Ngayon, ang Diyos mismo, merong nang nakapaggaya ng pag-ukit. Kasi unang gumaya po niya si Moses. So ngayon, ayaw ng Panginoon na may nakagawa na, siya naman ngayon. Gusto kasi ng Panginoon, siya yung kumbaga, yung mga bagay na imposible, siya ang gagawa. Kaya sa kanya ay wala pong imposible. Amen. Sa puso naman po ngayon. Katulad po ngayon na ito. Kahit nasaan po tayo, isinusulat po ng Ruach HaKodesh ng Holy Spirit sa ating mga puso ang kanyang instruction, teaching, guidelines, and principles ng kanyang salita. Amen. Amen. Kaya kahit nasaan tayo, dahil omnipresent ang Panginoon, kaya po na tayong abutin. Amen. Amen. Pangalawa, the high priest, not according to Aaron, Aaronic priesthood, but according to Melchizedek. Yan po sa chapter 7 ng Hebrews, na nawala po yung line sa kay Aaron, but nagpatuloy po doon sa according to Melchizedek. Ang high priest po natin ngayon ay ang ating Panginoong Jesucristo, si Yeshua Mashiach. Siya po yung high priest natin. And then yung Melchizedek, kaya napakahalaga po mag-aral. Sina-challenge ko kayo mga minister, pastors, mga bishop, mga elders, o mga believers, kung bakit mahalaga pong mag-aral ng Hebrews. Kasi ito pong Melchizedek, napakadali lang maintindihan at maunawaan po yan. Ang Melche, sa salitang Melech, means king. Sedek, yung Sidaka. Pag sinabing Sidaka, yung ikaw yung maggagawa ng mabuti. Or yung Sedek, righteousness. Righteous deeds. Righteous deeds na sinasabi. Yung righteousness, okay, yung Sedek, righteousness o righteous, sino sa Biblia ang King of Righteousness? Hindi ba't ang ating Panginoong Jesucristo? Siya po yun. Kumbaga, may spiritual, meron pong literal. At hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Inseparable. Yun po yun. Kagaya nung sinasabi, upon this rock, I will build my church. Isaiah 51, ang tinutukoy po yung rock doon ay si Abraham. Okay? And then, pagdating po sa Corinthian, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya na po. Ganun din po dito. Okay? Yung tinutukoy nilang Melchizedek, si Hashim, si Shem. Tanungin niyo yan sa mga Hebrew people, anak ni Noah. Yun po yun. Okay? And then, pagdating naman po sa spiritual ay ang ating Panginoon. According to Melchizedek. Kasi ang nagturo po ng Torah, mula po kay Noah hanggang kay Abraham, 10 generation po ay si Shem. Yan po yun, si Shem. Okay? So, okay na po tayo. Number 1, sa renewed covenant, the Torah written not in table of stones, but in the heart. Number 2, the high priest, not according to Aaronic priesthood, but according to Melchizedek. Number 3, the sacrifice, not by the blood of animals. Sacrifice. Kaya hindi po yung sinasabi ng mga leader namin dati na nag-aalay-alay, mga palusot na lang po yun eh.
yung mga chismis eh. Oo, dahil walang basihan, no? Walang basihan. Dahil pinapasinungalingan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yun po yun. Pinapasinungalingan. Alam namin na wala akong pag-aaral kasi binabasa namin yan, inaaral namin yan eh. Kasi wala akong nga pong tabernakel at wala ko tayo sa dalan. Nasa Pilipinas tayo eh, kaya walang pag-aalay. Salamat tayo dahil sila ang ating mga tagapagturo, sila Pastor Ike. Shout out po natin, Pastor Ike Masyas and Pastor Pike Masyas. Sila po pinapunta ni Adonai sa Pike Halip. Pike Halip, brother. Pinapunta po sila sa Israel ng ating Panginoon. Nakapunta sila. Oo, nakapunta po sila. So, ngayon, ang pinakaano po natin, nakita nila yung katotohanan po. Yung dati ho kasi naming schoolmaster, yung mga pupunta po, namamasya lang. Oo, pa-picture-picture. Oo, pero wala lang. Sabihin lang na nakapunta. Tour, kumbaga. Yun lang po yun. Ay yung aming mga teacher, talagang inalam nila yung truth. Hindi nila sinayang ang pagkakataon na sila'y pinapunta doon. At pagdating po dito, talagang revival ho talaga. Isa po sa accomplishment kami. Napakarami ho namin na nabuksan. Napakarami. At dumadami pa ho ngayon. Kung gusto mong sumama, welcome ka kapatid. Amen. Hallelujah. Contact mo lang ako. Okay? So ngayon, nakapag-dedicate na ng Bible School, kauna-unahang Bible School. Kung hindi po ito gawa ng Diyos, hindi ito magdadami at talagang time na kauna-una sa Antipolo, Binayoyo. At ang narinig ko, libre, pagkain lang, at mag-aayos lang doon, magdidilig-dilig. Samantalang yung kami nag-aaral, paluhaan pa. Yun po yun. Doon libre. At tunay pang mindset at Hebrayo. Yun po. Yun po ang pinakamaganda doon. Pagkain lang. Okay? Hallelujah. And then, the sacrifice not by the blood of animal sacrifice, but the blood of Messiah. Kasi sa blood ng ating Panginoon, marami nag-claim yan. Kapag ikay na-claim mo yan at i-apply po natin yan sa atin, ang after pong hahanapin ng Panginoon sa atin, papaano mo siya mamahalin? Mamaya ho yan, mamaya. Papaano mo po siya sasambahin? Maraming nagtuturo patungkol sa kung ano yung mga bawal at kung ano mga hindi dapat. Bigyan ko kayo ng example. Sa Ten Commandments, pupulot lang doon ng ilan, pero hindi po lahat. Biglang sasabihin, wala na yan. Nakakalungkot yan. Yun po yun. Okay? Ang ating Panginoon, siya po yung Mishak, the Anointed One, who brings salvation. Amen. Amen. So, yung salita pong Hebrew, kung ikaw ay born again, meron pa pong deeper meaning yan. Kung ikaw ay inaccept mo at ikay napalaya ng Panginoon mula sa kadiliman papunta kaliwanagan, mula sa kamatayan, punta kabuhayan, at mula po doon sa tinatawag na sinasabing bagong nilalang ka, mayroon po pang malalim doon, yung salitang Hebrew, sabi po natin, Hebrew. Ang ibig sabihin po niyan sa Hebrew ay Ibret. Crossover. Yan po. Pag yan po ay meron pong alphabet ang Hebrew. So yung Ibret po, yan po yung tinatawag na Ayin, Bet, Res, Yud, Ket, o Tet, o Tab, rather. Ayin, Bet, Res, Yud, Tab. So may mga meaning ho yan, mga kapatid. Ang isang letra po sa kanila, maximum of 5 meaning. Letra pa lang po yun. Pwede ka nang mangaral.
Yan po yan. At ang bawat letra, nagpapakita po ang tinatawag na redemption plan ng ating Panginoon. Wala pa po yung calendar, master plan ng Panginoon. Nandiyan po sa kanyang tinatawag na alphabet. Kaya nakaka-amaze. Kung gusto mo, kasi pag natanggap mo na si Yeshua, si Jesus sa buhay mo, in-apply mo na yung blood na sa buhay mo. After nun, hindi mo na i-apply ulit. Pero sa simbahan, ganyan at ganyan ulit. Di ba? Ganyan na ganyan. Paulit-ulit. Repentance. Punta sa call ng altar call. Repentance. Paulit-ulit. Yan po. Ang susunod po doon, tatanggapin mo siyang bilang King of Kings and Lord of Lords, even God ng buhay. At paano mo siya mamahalin? Magsisimula po kayo sa basic. Yan po yun. Yung ayin ay mata. Bet, house. Okay? Res, yung man's head. Yud, yung hand. Tab, yung stick o yung cross. So, dito pa lang sa Hebrew, sa Hebrew, meron na pong tinatawag na nakikita po. Okay? Ang sun sa nanapako sa cross. Sa salitang Hebrew. Kaya, wag tayong magkaroon ng parang umiinit ang puwet ng mga iba kapag narinig ang Hebrew. Ba't kailangan pa mag-aral ng Hebrew? Pinoy ako, Tagalog ako. Bakit? Siyempre kaya ka mag-aaral ng Hebrew dahil ito, naisulat po ito sa Hebrew. Ito po yung etymology po niya ng ating mga Biblia ay Hebrew. Yan po yun. Dahil ang ating Savior ay Hudyo. Amen. Oo, hindi ho. Pilipino. Hindi po medyo. Oo. Yung mga rason lang parang bakit daw mag-aaral? Siyempre, kailangan mong i-please ang King of Kings mo ang Lord and Lord of Lords. Kaya dapat talaga mag-aral ho tayo. So doon pala sa salitang Hebrew, which is Hebrew, crossing over. Crossover, mga kapatid. Eto yun, yung born again. Kung ayaw mo ng Hebrew, hindi ka born again na totoo. Walang meaning. Lagi kang lugaw. Naintindihan mo yun? Lugaw na walang sahog, walang kalasalasa. Sa Laodicea pa, isusuka. Malahininga. Yan po yun. So, para magkaroon po ng tinatawag ng lasa, pumunta po tayo sa etymology ng ating pananampalataya. Salamat po kay Adonai, ibinalik po tayo sa ugat ng ating pananampalataya. Amen. So, isa pang dahilan. Dahil katunayan na tayo ay redeemed sa kanyang blood, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Shalom. Amen. Sabihin po natin shalom. Shalom. Sa iyong sambayanan, sabihin mo shalom. Shalom. Amen. So, ang aim po ng Torah, mga kapatid, kapag wala ka daw Torah, wala kang kapayapaan. Kita po natin yon. Magulo po ang mundo ngayon. Akala natin, ang mga nasa mga pamunuan ngayon, napaka-stressful po nila. Totoo yun. Napaka-stressful. Kasi pandemic ko ngayon. Pang sanglibutang problema. Yun po yun. Tapos ang dami pa mga nega, ayun. Di ba? Yun po yun. Inaasahan mong makatulong, nakapagpabigat pa. Di ba? So, sabi niya, no Torah, no peace. Pag nalaman pala natin ang Torah, malalaman natin ang kapayapaan. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Yan po yun. Amen. And then, eto. Yun po.
Pag sinabi natin whole Bible, Old and New yan. Old and New Testament. Ano daw ito? Restore, renewed, kingdom of heaven on earth, kingdom roots, principles, family oriented. So, alam nyo, mga kapatid, ang kagandahan dito sa Hebraic mindset, sa Messiah mindset, no? Pag sinabing Hebraic mindset, biblical mindset po yan. Okay? O Messiah mindset. Na nakikita mong buo. Bigyan kita ng example. Dati pag sinabing saan ang langit, titingin sa taas. Saan ang impyerno, opposite, di ba? Pero sa Hebraic, iba. Pag sinabing saan ang langit, ang lupa ba nasaan? Hiwalay ba siya sa langit? Tingin natin dati, hiwalay. Pero sa Hebraic, ang world ay nakalutang sa langit. Nakuha natin? Ang mundo ay nakalutang sa langit. Di ba? Dati kasi nakikita lang natin, yung ito lang, tapos yung langit, yun lang. Di ba? Yun po yun eh. So sa kanila pala iba. Ang sa kanila, titingnan mo ang pangkabuuhan. Yan po yun. Kaya yun na-amaze kami. Yung nag-aaral. Inupuan lang namin. Pinag-aaral. Kasi wala namang mawawala eh. Kung hindi mo paniwalaan, malaki po. Ako na nagsasabi sa iyo. Kung hindi mo paniniwalaan, lalo na naghahangad po tayo ng karunungan galing sa Panginoon at nag-aantay tayo ng kaligtasan. Kasi wala akong nakita eh. Pero sa pag-aaral namin, kasalanan ba mag-aral ng Hebrew? Wala eh. Wala akong nakita. Kasalanan bang i-obey ang commandments ng Panginoon? Wala rin ako nakita. Bagkus, ang sabi ng Biblia, once na hindi mo inobey ang commandments ng Panginoon, yun ang kasalanan. Isa pa lang po yan. Okay, tingnan po natin. Ito pa, kung nag-aral po kayo sa Bible College, sa seminary, dapat alam nyo po ito. 101 hermeneutics. Lalo na sa mga dinidisciples. Lalo na sa pag-ano ng tinatawag na pag-aaral, no? Statement of faith. Yan, may mga ganyan, no? We believe that the Scripture, Old and New Testament, verbally inspired, Word of God written by men in that control, inherent, infallible, and in original manuscript, in final authority, in faith, and in love, o in life, rather. Ano yung ibig sabihin niya? Ang statement of faith daw na ito ay inherent. Ibig sabihin po na inherent. Hindi po nagbabago ang manuscript, ang Word of God. Sino nagsabi po nun? Ang ating Panginoon. I am the same yesterday, today, and forever. Di ba? Sabi niya sa Malakay na hindi po siya nagbabago. Tapos ano pa? Infallible. Sabi na infallible. Infallible. Na walang error. Hindi nagkakamali. Totoo po yan. Mapapatunayan po natin na sa consonant, kasi lahat po consonant yan eh, sa Hebrew, wala ho talagang mali. Pero sa translation, nakamali ang tao. Yun po yun. Pero sa original, talagang wala ho talaga, mga kapatid. At in original manuscript and then final authority sa ating pananampalataya, amona, action word. Kaya sabi ni James, kung walang gawa ang iyong pananampalataya ay dead. And then sa ating mga pamunuan. So kaya kami nag-aral hanggang ngayon. After namin ng biyaya ni Adonai Master and Pastoral Studies, ay talagang inaaral namin pa. Kasi dapat lagi kang advance. Amen. Di ba? Kasi promise niya sa Joshua chapter 1 verse 8, kung gusto mo maging success, kung gusto mo maging blessed, fruitful, araw at gabi,
atin daw kung pagnilay-nilay. Basahin, meditation, tinatawag, basahin sa kanila. At kung awitin mo pa, para hindi mo makalimutan, para yung may sagaw, may sakatuparan, may sagawa. Kita nyo, di ba, kapag magpa-doktor ka, napakamahal. Kasi yung rules and commandments and law ng doktor, na perfect ho nila. Ang katunayan, may lisensya ho sila. Ang mga attorney, pag kayo nagpaano, may attorney's fee. Kasi nga, na-perfect po nila yung commandments, rules and guidelines. Di ba? Yun po yun. Kaya ang sabi ng Panginoon, i-master mo ito. Ganun po ang ginagawa namin sa biyaya po niya doon. Amen. At bahala po siya magsusupply. Kaya nga, ngayon nga po na na construction na simulan, pandemic, na simulan ang tinatawag na kauna-unang Bible School. Di ba? Talagang walang anumang pandemya sa ating Panginoon. Kaya niyang isupply. Ito yung statement of faith. Ito po. Sana magising po tayo. Kasalanan ho ba? Mayroon ho ba kayong mabasa? O may pakita? Na kasalanan ba na mag-aral ng Hebrew? Kasalanan ba na sundin ang commandments ng Panginoon? Kasalanan ba na i-apply sa buhay po natin kung ano ang pagtuturo ng Panginoon, kung ano yung kanya ipinamuhay, kung ano ang iniuutos niya? Kasalanan ho ba yan? Wala ni isang bersikulo. Wala. So siya po ay hindi nagbabago. Walang anumang kamalian makikita sa kanyang mga salita. Sa original po sa manuscript, siyempre, siya po yung may final authority ng ating Panginoon. Nagsalita ho siya. Mga kapatid. So number 2, ito na. How to love God. So, nung na-apply na po sa atin ang kanyang blood, pag-usapan na ho natin, paano mo mamahalin ang Diyos? Vice versa, paano ka mamahalin ang Diyos? Yan po yun. Yan po yun. Sabi po ng Bible, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy might, and thy neighbor as thyself. Luke chapter 10 verse 27. So yung the greatest commandment po sa John chapter 12 verse 47 to 50, mga kapatid, inuutos na mamahalin daw po natin ang ating Panginoon ng buong puso't lakas, at ano daw yung nasa sayo. Ano yung tinatawag po dito na strength, mga kapatid? Kung ano yung meron sa iyo, wealth, ano man na nandiyan sa iyo. Okay? Thy might sa Panginoon yan. Pinagkatiwala lang. Kapag ang buhay mo kinuha na yan, wala na yan eh. Kailangan may tsidaka sa ating Panginoong buhay. Amen. May harap natin sa Panginoon. Okay? So, paano daw po? Una, inutos na mamahalin natin ang ating Diyos. Sabihin natin, mahal natin ang Panginoon. Mahal natin ang Panginoon. Amen. Mahal po natin ang Amen. ating Panginoon. So, loving God is obeying His commandments. Yan po yung confirmation. Okay? Ang pag-ibig sa Panginoon ay yung pag-obey sa Kanyang commandments. So, itong ginagawa ho pala namin, walang na versikulo na kasalanan ito at ayaw ng Diyos. Kundi gustong-gusto ng Diyos. Amen. Amen. Gustong-gusto ng Diyos. Walang bersikulo. Kaya kung gusto mong mahalin ka ng Diyos, yung Kanyang commandments. John 14, verse 21. Alam niya kung minamahal mo siya at mamahalin ka din niya sa pamamagitan ng Kanyang commandments. So mga keeper, alam po natin, very po, literal ito.
Once na kinikip natin ang kanyang commandments, kagaya ngayon, nag-e-read po tayo, mahal natin siya at siya po ay magmamahal po sa atin. Yan po yun, mga kapatid ko. Amen. Loving God is obeying His commandments. And then, ganun din ang, kung babasahin natin yung Psalms 119, mga kapatid. Nandiyan po yung alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Wow. Nandiyan po yan. Kahuli-hulihan po yan ay Tab. And then, ang sabi po ng pinaka-wise na nilikha dito sa buong sangkalupaan, si King Solomon, sabi po sa Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of whole matter. Fear God. Number 3, keep His commandments, for this is the whole duty of men. Pag sinabi pong matakot sa Diyos, ito po yung reverence, okay, na hindi po tayo mabubuhay hanggat hindi po natin may a-apply, may papamuhay, masusunod kung ano po ang naisin ng ating King of Kings and Lord of Lords ng ating Diyos, mga kapatid. Amen. So, malinaw po, mga kapatid. Ikip po natin ang kanyang commandments. Yan po ang full duty mo, ako, tayong lahat. So, napakalinaw. Kaya, yan may rason na tayo kung bakit tayo nag-aaral po ng commandments. Kaya, pag-isipan po natin, mga pastor, mga minister, mga bishop, mga elders, mga Christian believers, pag-isipan po natin, walang bersikulo na nagsasabing kasalanan ang pagganap ng commandments ng Panginoon, pag-aaral ng Hebrew, lalo na ang programa ng Diyos na mag-Shabbat. Wala pong bersikulo na kasalanan. Bagkus pa, ang definition ng kasalanan sa Book of John, okay, 3:4, 1 John 3:4, ang sin ay ito yung paglabag sa kautusan ng Diyos. Yan po yun. So kung hindi mo isinakasakutuparan ang kautusan ng Diyos, nagkakasala po tayo. And then, ang sabi niya, keep His Torah. Ito po ang ating duty. Okay. Sa John chapter 1, 2 John chapter 1 verse 6, now is the love that we walk according to His commands. This is the commandments, just as you heard from the beginning, that you walk in love. Sa Tagalog, at ito ang pag-ibig, na tayo'y lumakad ayon sa kanyang mga utos, at ang utos na gaya ng inyong narinig ng pasimula na doon kayo'y lumakad. Amen. And then Romans chapter 13 verse 10, love does not harm to a neighbor. Therefore, love is the fullness of Torah. Ano doon sa Tagalog? Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. So, ang Torah mismo ay pag-ibig. Amen. So, mahirap. Ibig sabihin, hindi talaga kasalanan na mag-aral ng Hebrew. At ipamuhay ang instruction and teaching and guidelines, principles, ang Torah ng Panginoon. Kasi yun po yung kanyang pag-ibig. Hallelujah. How to love God? Love God with all you got. Greatest commandments. Paano? Obeying His Torah, His commandments. Bakit? Yun po ang ating whole duty. Sino pang tumitingin yan? Ang ating Panginoon. At lahat po na ating ginagawa, ang sabi, mga kapatid ko, sa Biblia, isinusulat doon sa Book of Remembrance. Amen. Book of Life. Ang ating lahat na ginagawa. So, abolish or fulfilled, mga kapatid.
Ang sabi po ng Matthew 5:7, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill." So, mga kapatid, ito yung napakaraming mga pangkaisipan na nais ng mga theologians, mga pastors, na wala na daw ito, ginanap na ni Jesus. So, wala na tayong gagawin. So, sa may mga tinawag ng Diyos at inopen ang kanyang kaisipan at puso, kung papansinin po natin, sinabi niya po na hindi niya po sinira. Pinapaunawa sa atin na huwag nating isipin na naparito siya para sirain ang kautusan, sinulat ni Moses at ng mga propeta, kundi para daw po ganapin, i-fulfill, ganapin. So kung tayo ay followers, so dapat hindi rin po natin sisirain yun kasi nga yung ating sinusundan hindi sinira eh. At siya yung may final authority. Sabi ko kay attorney, mayroon sa pag nagsalita ng attorney Bilayo, pag nagsalita na ang Supreme Court at final na, wala na hong, mayroon siyang word, nalimutan ko lang, kahit sino pa ay hindi na hong makakapaghabol pa. Nagsalita na po si Yeshua, si Jesus. Mama, bibigyan natin ng ng definition. So Deuteronomy 30 verse 1 to 10, yung repentance and forgiveness. "For I am the Lord, I change not. Therefore ye sons of Jacob are not consumed." Malakay 3:6. So sa Ezekiel, mga kapatid, 22 verse 26. So ito yung napakalaking, ito, basahin niyo po yan, Ezekiel 22:26. Na kung ikay believers, lalo na kung ikaw ay isang padre de pamilya, or tayo po ay may hinahawakang congregation, pinagkatiwalaan ni Adonai ng mga tao, community, o kahal, o local kahal, dapat alam na po natin na alamin sa kanyang salita yung nararapat, yung hindi nararapat, yung common at yung hindi common, yung unclean and then yung clean, yung holy o yung hindi, yung unholy. Dapat alam po natin yung kanyang calendar. Dapat alam po natin yung kanyang tinatawag na mga holidays, mga kapatid. Dapat alam po natin yun. Kasi doon po yung kanyang mga appointed times. Okay? And then, look, ang katunayan, kung bakit talagang dapat natin tandaan na ang ating Panginoon ay pinanindigan niya na hindi niya sisirain ang kautusan ni Moses. Okay? Ang pinasinulat ni Moses, ang law, ang prophet, dapat ito siya hindi para kundi fulfill. Sa verse 60, o Luke 16:27, o Luke 16:17, rather. Ang sabi niya, sabi niya, "And it is easier for heaven and earth to pass than one letter of the law to fail." Grabe, no? Na sinabi niya sa Matthew 5:18, For verily I say unto you, till heaven and earth pass on jot or one little shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. So dito, mga kapatid, lalong pinagtitibay ng Panginoon, mawala daw po ang heaven and earth. But yung kudlit sa kanyang salita ay hindi po mawala, kundi mangyayari, magaganap. Ano ibig sabihin po nun, mga kapatid? Ito po, ano nyo po, no? Mawala daw po ang tinatawag na authority, administrative function ng tao dito sa earth from 1,000 years to 6,000 years. Sa darating pa pong panahon, tatayo po ang kanyang commandments. Tatayo. Saan nyo? Sa 1,000 years na darating. At sa eternity, darating po yan. So, ibig sabihin, napakahalaga po pala, no, ng ating pinag-aaralan. So, kaya ngayon, pumili po tayo. Ang sabi ng Panginoon, piliin po natin, buhay o
kamatayan. Deuteronomy chapter 30 verse 11 to 20. Yan po. So yung abolish po, ang ibig sabihin po mga kapatid, ay yung tinatawag na destroy ay levatil. Sabihin natin levatil. Destroy. Nang ibig sabihin po misinterpretation. So kung na-misinterpret po pala, kaya kailangan po natin mag-aral ng Hebrew. Kasi kung magbabase lang po tayo sa ating understanding at para itong dito lang inunawa natin yung mga salita ng ating Panginoon, na may misinterpret na po natin. Bigyan ko yun ng example. Sa Timothy, sabi doon, ikaw na manggagawa ay subukan humarap sa Panginoon na ang word doon ay dividing the word of truth. Diba? 2 Timothy chapter 2:15 na tinukoy doon na a workman not needed to be ashamed, na ikaw ay dividing the word of truth. But we divide. Handling, ang taan sa totoo, handling the word of truth. Dapat tayo manggagawa na dapat tayo pagkatiwalaan ng kanyang makatotohanang salita. Hindi po dividing. Yun po yun. Okay. So, ang tinutukoy po dito ay fulfilled. Ito po ay lekayim. Sabihin po natin, lekayim. Lekayim. So, correct. To correct yung misinterpretation ng Torah. Yan po yun. Ang nais ng Panginoon, sino ba ang dapat mag-correct? Ako? O yung mga apostol? Siyempre si Jesus. Siya po. Kasi siya po yung living word na nag-manifest into the flesh. Siya po yung may final authority. Okay? So, yung ating lahat ng marami kaming binago sa aming tinatawag na aral na hindi pala yun. Napakarami. Yun po yun. Kasi iba po yung totoong aral ng ating Panginoon. Yun po yun. Okay, so yan po yung from Aleph. Napansin nyo, dito po sa from right to left, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Bab, Sayin, Ket, Tet, Yud, Kap, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pei, Tzadekov, Res, Shen, Tab. So, 22 letters. Okay? Kung gusto nyo pong mag-aral yan, madali naman po yan at contact nyo lang po yung lingkod. Kung gusto nyo mag-aral po sa Binayoyo, kukontakin po natin ang ating Pastor Rob Ike Kudhalip ay Ike Masyas rather na pag-mimix ko ng pastor. Okay, summary. Yeshua did not away with the Torah, heaven and earth, rules and thumbs. Ang tinutukoy niya po na mawala man ng heaven and earth, andiyan pa rin po yan, ay sa kanya, kahit isa man o maliit sa kanyang kasalita o sa kautusan ay hindi po mag-fail. Okay? Yun po yung pinaninindigan ng Panginoon. Okay? So, mahirap po na inaasahan natin na tayo ay makakasama ng Panginoon, pero meron pa lang ito sigurado po ito. Kasi ito po ay second coming statement ng ating Panginoon. Ito po yung kanyang sasabihin sa kanyang second coming. Okay. May mga kilala po tayo mga revivalists. May kilala po tayo nagpapalayas ng demonyo, nagpupropeseya, nagpapagaling. Ang sabi po ng Matthew chapter 7, okay, verse 22, okay, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Ang sagot ng Panginoon, verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that works iniquity. Ye that work iniquity. Grabe, iniquity o lawlessness, hindi ka naniniwala sa commandments ng Panginoon. Hanggang doon ka lang sa pag-apply ng blood. At
aminin natin sa hindi, lahat po ng denomination, nilahat na po natin. Lahat po ng denomination, dyan lang po makilala nila ang Panginoon. Pero, kung paano mo mahalin siya, hindi na po. Wala po ngayong school dito yan sa Pilipinas. At salamat, may nilagay na po ang Panginoon. Nagkaroon na po ng dedication. Kauna-unahan sa South Asia yata. Yan po yun. Kauna-unahan sa Philippines. So, meron na po. Yan po yun. So, tapos na po tayo. So, maatin po ang Shalom. Romans chapter 16 verse 20. Ang Shalom po ay lahat po ng plano ni Satanas ay ika-crush sa pamagitan ng ating mga paa. O kung may plano sa si Satanas na mabigo ka, basahin mo lang ang Romans chapter 16 verse 20 at sabihin mo yung salitang Shalom be upon us. Shalom be upon you. Mamaya sa prayer, nandoon po ang pinaka-meaning niya. Kaya sabi po ng writer ng Hebrew, chapter 12:14, pursue, isa pamuhay po natin. I-pursue po natin ang shalom sa lahat and the holiness without which no one will see the Lord. Yung holiness po, ang sabi po ni Paul sa Romans chapter 7 verse 12, the Torah is holy, the commandment is holy, righteous, and good. So, pursue daw po natin ang shalom and then Torah. Kung wala daw po ito, no one will see the Lord. So, nasa tamang line po tayo. Amen. Nasa tama po tayo, mga kapatid. So, tayo po yung manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ito po yung meaning ng shalom, mga kapatid. Our Father, we thank you, Abba Baruch Hashem Adonai, Melika Olam Baruch Yeshua Mashiach, Sarah Shalom, blessed are you, Lord God, King of the universe. Hallelujah. Grant our complete peace, wellness, fullness, faithfulness, goodness, blessing, success, abundance, prosperity, grace, kindness, and compassion upon us and upon all of your people Israel. Bless you, O our Father, all of us as one, with the light of your face, for with the light of your face you gave to us, Adonai, our God, the Torah of life and love of kindness, righteousness, blessing, compassion, life and peace. And may it be good in your eyes to bless your people Israel at every time and at every hour with your peace. Blessed are you, Lord, our Adonai, who blesses his people Israel with peace. Amen. Maraming po salamat. Taas po natin mga kamay. Aronic blessing, Yibarik Adonai B.S. Miratka, Yera Adonai Panibeleka, Bikonika Isa Adonai Panibeleka, Bisay Mika Shalom, Yeshua Mashiach, Harsa Shalom. May Adonai bless you and keep you. May Adonai make his face shine on you and show you his favor. May Adonai lift up his face toward you and give you peace in the name of the Prince of Shalom, Yeshua HaMashiach, Harsa Shalom. God, maraming po salamat sa iyong signs and wonders and miracles. Isusupply mo, Panginoon, ang needs, Panginoon God, at ang mga prayers namin ngayon, Panginoon, i-grant mo, God, in the name of Yeshua, HaMashiach, Sarah Shalom. So, dako po tayong celebration, hallelujah, ng ating Erev. Okay? Talubungin po natin ang dalawa, no? A holidays, Shabbaton. Okay? Welcome po natin ang Sabbath service blessing. Welcome the Sabbath blessing service to remember Yom Shabbat, to keep it holy. You are to work 6 days and do all your work. But the 7th day is a Shabbat to Adonai your God. But in it you shall not do any work, not you, nor your servant, your son, your daughter, your male servant, your female servant, your cattle, nor the outsider that is within your gates. We welcome this Sabbath as a reminder of the eternal Sabbath rest, 1,000 years. We have been Messiah, ceasing from our old words and taking delights in the Lord. Then Jesus said to them, the Sabbath rest was made to meet the needs of people and not the people to meet the requirements of the Sabbath. So the Son of Man is Lord even over the Sabbath. Hallelujah. As we drink this cup, we remember the abundance of God's creation and all the blessing He has provided for us
We also remember His most important blessing, the blood of Yeshua, Jesus, which is the blood of our new covenant with Adonai. Pour out for many for the forgiveness of sin. As we drink this cup, we remember the offerings poured out before Adonai in the temple. In the same way, Yeshua poured out His life for us that we might have life and have life abundantly. Blessing over the cup. Blessed are you, Lord, God, King of the universe, who creates the fruits of the vine. Blessed are you, Lord, our God, King of the universe, who has set us apart by your commandments and has given us your holy Sabbath as a memorial of the creation. Blessed are you, Lord, who makes us and who makes the Sabbath holy. Amen. Hallelujah. Amen. Blessing over the bread. Blessed are you, Lord, our God, King of the universe. Salamat po, Panginoon. Hallelujah sa bread na ito, Panginoon, na kung saan, Panginoon God, na binigyan mo kami ng buhay at nakagalingan sa lahat ng aming mga karamdaman. Thank you, God, for the life and knowledge you made known to us through Yeshua, Jesus, our Messiah. To you be the glory forever. As this broken bread was scattered on the mountains, but Amen. was brought together and become one. So let us so let your community be gathered together from the ends of the earth into your kingdom. For yours is the glory and the power through Yeshua, Jesus, the Messiah of Israel, forever. Amen. Okay. So mga katatayan, okay, ready po tayo. Ngayon po natin ibigay ang blessing and forgiveness sa ating mga wives. Kung hindi nyo po kasama, banggitin nyo na kayo lang. Kayo at ang Diyos. Father, we thank you for the wives, for giving us wives of Proverbs. And oh Lord, I thank you for the wife that you've given me. May you be blessed as you rise while it is yet night to see about the ways of our household, and may you be blessed as you share about the daily care education of our children. May your mouth be filled with wisdom and kindness. May your heart meditate on the power and the glory of the Lord, and may your hands perform the mitzvot as you do the work of Yeshua. Amen. Pray po natin ang mga tatay. Father, Ang mga tatay, Father, we thank you for giving us husband of Psalms in the Amen. Lord. We thank you for the Salamat husband that po, you've Panginoon. given me. May you be Amen. blessed as you rise, whether it's night you Tinatanggap see about namin the ang ways of our pagpapalang household. mo, Diyos. And may you be blessed as you see Panginoon. about the daily care and education of our children. Salamat, Panginoon, May your sa mouth be pagpapala. filled with wisdom and kindness. Salamat. May your heart meditate on the power and the glory of the Lord. Yes, May your Lord. hands perform the mitzvot as you do the work of Yeshua. Amen. Amen. Blessing over the children. Okay. Ito na. I-declare na po natin. Everett, Kadungog, lahat po. Banggitin niyo po yung apo niyo, yung mga anak niyo. Everett, Kadungog, San Buenaventura, may you grow in favor with Adonai and with men. May you grow in favor with God and with men. May you continue to grow in the likeness of your Messiah, Yeshua, Jesus. May God bless this year for you. May Adonai fill you with shalom, peace, and rob ako the Holy Spirit. May Adonai keep the evil one far from you, guide you to the paths of righteousness. In Adonai Yeshua's name, Tilayo mo sa mga sakit, maging sa COVID-19, Panginoon. Virus, hallelujah. Bigyan Panginoon ng protection ng iyong anghel, Panginoon God, in the name of Yeshua. At gawin mong head sa academics, Panginoon. Maging sa iyong pagsunod sa iyong Torah, Panginoon. I-bless mo, Panginoon. Amen. In the name Hallelujah. of Yeshua, mga kamatang ito. Na maging mga successful, Panginoon, mga professional, maging mga negosyante, Panginoon, in the name of Yeshua Mashiach. We claim and declare Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amen. Okay, sa mga kabataan, blessing over the son, Yishemka, Elohim, ki Ephraim, Bekem, Manasseh, may you be as Ephraim and Manasseh. May the Lord with you ever be. May He bring you home unto the land prepared for thee. Father, may God bless you and grant you long life. Mother, may the Lord fulfill our Sabbath prayer for you. May God make your good husband and fathers. Father, may He prepare holy wives for you. May the Lord protect and defend you. May Spirit fill you with grace. May our family grow in happiness. So here's Shabbat prayer. Amen. Blessing over the daughters, Yesimik, Elohim, kay Sarah, Rebka, Rachel, Belea.
May you be as Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. May the Lord with you ever be. May He bring you home unto the land prepared for thee. Father, may God bless you and grant you long life. Mother, may the Lord fulfill our Sabbath prayer for you. May God make you good mothers and wives. Father, may He bring you husband who will care for you. May the Lord protect and defend you. May His Spirit fill you with grace. May our family grow in happiness. So hear our Shabbat prayer. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, Bishambru, babasahin ko po. Ulitin nyo lang po. The children of Israel The children of shall Israel keep the Shabbat shall keep the and Shabbat observe the Shabbat and observe the throughout Shabbat their generation. throughout their As generations. an everlasting covenant. As an everlasting It is a covenant. sign between me A sign between me and the children of Israel. the children of Israel Forever. forever. For in 6 days, For in 6 the days Lord the Lord made heaven and earth. made heaven and And earth. on the 7th day, And on the seventh day, ceased from His work ceased from His and work rested. and rested. Okay, tayo po'y manalangin. Ipag-pray po natin mga Hallelujah. kapatid, yung ating mga kapatid. Salamat po Panginoon sa iyong preparation day. Sa oras na ito, hallelujah, magdadaos din po Panginoon God ang rabbinic calendar, yung Teruah, bukas o Diyos. Hallelujah, yung bayang Israel, ang Bautista family, Sister Imelda. Hallelujah, sila ang kanyang mga anak, Sister Jamie, Jamela, Panginoon, si Aya, malaki na si Aya, si Brother David, and si Brother Donnie, and si Brother Richard, Panginoon, Lord, si Sister Imelda, more blessing and knowledge and wisdom sa iyong Torah, Panginoon. And God, si Minister Edgardo Abido, okay, malapit na, sir. Bless mo, Hallelujah. Panginoon, more Amen. blessing Amen. to come, Hallelujah. Panginoon. And provision, guidelines, O God, sa kanyang magiging misyon at sa kanyang family, Panginoon, maging si Sister Karina Abido, sa kanyang mga anak at sa kanyang apo, Sa kanilang Panginoon. business. Even sa kanyang negosyo, Panginoon, I declare Hallelujah. abundant, Praise prosperous you, Abba. Hallelujah. blessing. Amen. Hallelujah. Sister Cyrus, Katan, Makam, ang Makang family, declare God ang iyong provision and blessing, salvation. Si Brother Renato Duran, Tamonte, ang Tamonte family, more blessing and salvation and provision. Si Kuya Ricky Kadungog, ang aking bayaw, more blessing sa Kadungog family, sa kanyang wife and daughters, sa kanyang family, ang De La Cruz family, Panginoon, sa aking biyanan, Panginoon. Hallelujah. Maraming pagpapala at pag-ingat mo, Panginoon. Si Brother Ren Nero, abroad, ang provision and guidelines and patuloy mo, Panginoon God, na pag-iingat mo, God. And then, God, si Ma'am Roan Gabriel, na makasama namin, Panginoon God, sa patuloy na pagbibigay, Panginoon, pag-asa at patuloy na pagpapala sa mission o Diyos, ang aming Ma'am, Panginoon, si Rowan Gabriel. And then God, si Rosemary Paz, salamat. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang pamumuhay at blessing sa kanyang buhay. And then God, si Kapitana Gemma Enriquez, si Cap Enriquez, at si Mama Flor, Mami Flor, Panginoon, and then ang pamilya ni Cap Totoy, and then compound na Enriquez. I declare, God, ang iyong provision and then grow sa iyong salita, Panginoon, sa iyong Torah. We claim and declare, God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then si Ponce Ariel, ang lahat na nakapalibot kay Cap Totoy, Kasi Edna. I declare ang provision mo. Si Consi Edna Otosar, ang pamilya Otosar. Mama Merly. Ang blessing mo, Panginoon, si Sister Merly, Hallelujah, Calosa, si Tatay June, and si Brother Absidy. Ganyan po, Panginoon God, si Sister Jingjing abroad, and then Sister Grace, Panginoon, and then si Brother Ace, Panginoon God, na patuloy ang provision and complete healing, Panginoon God, sa kanya. And God, na patuloy na pag-iingat mo kay Sister Merly and provision, O God, sa kanyang buhay, O Diyos. Ganoon din po, Panginoon God, hallelujah, si Sister Perla Padua, ang Padua family, ang kapatid namin ito, God, na more wisdom and knowledge sa iyong Torah, ang pagpapala mo pag-iingat. Ganoon, God, si
Tia Maxi Pactoran and Pactoran family, and more blessings sa kanyang mga anak, and protection from Sister Lindy Grace Soriano sa kanyang anak, and sa kanyang negosyo, sa kanyang buhay, sa kanyang family, Panginoon. We claim and declare, God, provision mo, Panginoon. Sister Brenda Mabutin Albano, si kapatid na Brenda, God, na patuloy ang pag-iingat mo, ganun kay Brother Adonis, magbigay ng provision sa ilang family and more. Hallelujah, na kung saan yung wisdom, knowledge sa iyong Torah, Panginoon. Si Brother Jake Austral, ang kanilang anniversary ng kanyang may bahay, ang patuloy na more anniversary pa and more blessing, Panginoon. Si Dondon Buenaventura Soto Buenaventura, and then ang kanyang mga anak, and then ang nagdaos na birthday, si Raisa Buenaventura, na patuloy mo marami pang buhay, marami pang kalakasan, karunungan, pag-iingat, and then ang salamat sa kagalingan sa kanyang karamdaman, Panginoon. And again, si Brother Raymond Vargas, ang Vargas family, si Brother Toto, Panginoon, and then si Regine, God, ang mga anak ni Brother Raymond Vargas, tuloy mong ingatan, provision, pag-iingat mo, Panginoon. Salamat o Diyos, and then God, ang nagsama ng family, complete healing, Panginoon, kay Sister Nida, Bilayo. and then God, ang si Attorney Junior Bilayo, and then complete healing, Panginoon, kay Pauline Lois Bilayo, na nasa kanila na pong bahay, ay maganda na po ang nangyayari, Panginoon. At ang Bilayo family, ipopronounce ni Attorney June, na mula sa kanya ay ngayon, after ng pagkagalingan ni Lois Bilayo, ay magkakaroon ng pag-aaral buong pamilya ng iyong Torah, Panginoon. Pagyat, Panginoon, na pagkagalingan mo si Nurse Pauline Bilayo. And then God, yan din po, Panginoon God, si Megan Palaypayon, Panginoon. Okay. Nakagat na naman ang aso. Na-complete healing, Panginoon, kay Mekam Palaypayon. Seki na naman na nakagat ng aso, Panginoon. Hindi, Panginoon, si Sarah Jeremiah Paquinho Madreyo. God, na yung mga provision at pag-ingat mo, Panginoon God, sa Madreyo, Panginoon family. Ikaw po may magbibigay ng provision, Panginoon. And God, si Mami Merly, physical health, Panginoon. Mami Yayay, and Nanay Merly Jangshot. And then si Rina de la Cruz Pugay, naway maging negative ang kanyang swab test. Siya po ay babalik na po, Panginoon, abroad. Panginoon, salamat po Diyos. Hindi God, si Brother Nyonyo, ang pag-iingat mo, at si Brother Alex, si Sister Lucy. And God, hallelujah, ang pamilya ng Gonzales family. Pinlock family. And then siyang comfort mo ang Pinlock family, Panginoon. Ang aming kaibigan, Panginoon, ay siya nga po ay namaalam na. At ang kanyang mga labi ay nasa Wawa Uno, na iyong i-comfort ang Pinlock family, Panginoon. Yes, amen. Salamat o Diyos sa pagkakataong ito, na ganoon din ang pag-ingat mo kay Brother Prince I Am, kay Brother Raymond. Patuloy na pag-ingat mo, Panginoon, God, hallelujah, at agad din sa kanyang makasama, sa kanyang company, and then Lord, sa mga mahal niya sa buhay, Panginoon. Ganin o Diyos, hallelujah, ang mga kapatid, si Sister Kamwa, si Lester Helen, Panginoon, si Brother J.R., si Sister Shoni Eli, si Brother Lito Balinsona, Panginoon, and then God, si Angelo Balinsona, si Alpi Balinsona, si Leia Balinsona, and then God, si Sister Marvelyn Bolpango, Panginoon, Sister Angie Balinsona, Panginoon God, ganoon din po, Panginoon, ang patuloy pang pag-iingat mo, pagpapala, ganoon din sa mga aming mga bisita, O Diyos, hallelujah, sa mga nais magpagkaroon ng gawain, O Diyos, ikaw nga po magbibigay ng provision, O God, sa oras na ito, at naniniwala po kami na ikaw ay kikilos, O Diyos, sa buhay, Panginoon, ng mga kapatid. At ang mga
bubuksan panggawain, Panginoon. Ito ang aming ang sipag attendees. Soli. Kila Maring Nancy. Ang kila Sister kila Maring Nancy, Panginoon, sa Imus na gusto rin magkaroon ng gawain, O Diyos. Ikaw nga po ang nag-o-open na ng mga puso, Panginoon. But ang pag-iingat ng provision, Panginoon, we claim and declare ang iyong mission blessing, Panginoon, ang Panginoon. Hallelujah. At para execute na nga po, Panginoon God, ang Goshen. And then, Lord, ang mga local kahal at ang iyong mga anak, Panginoon God. Salamat sa iyong pagkakataon na pinagkatiwala mo, Diyos, sa bawat isa. Hallelujah, Ama. San Buenaventura family, Kadungog family, Kainteng family, pwede pa yung Soto family, Dargantes family, Yang. Romero family, ang Yang. Yang family, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng provision, Panginoon, at pag-iingat, Panginoon God. Salamat po, Abba, in the name of Yeshua, the Messiah of Israel. Shalom, shalom. Magsameyak, Yom Teruah, Yung tiruwa. Yom Teruah, Yung tiruwa. Peace of Trumpet. Amen. Amen. Shabbat shalom, everyone. Tama. But shalom, everyone.